Doon ko na-realize na hindi yung sitwasyon yung unang tumitira sa atin. Hi guys! Ako pala si So, short for Bonso. Tara, sama ka na. Ito pa rin ang ating pangarap. This is day 9 of 365 journey. Creating the best version of myself. Kung may pangarap ka, tara, pa rin natin. Let's go! Sabi nga, kung anong iniisip ng isang tao sa puso niya, ayun din siya. Ibig sabihin, ang laman ng isip mo ay puro takot. Natural na takot din yung nararamdaman mo. Kung puro panghihina ng loob, panghihina rin ang nararamdaman mo. Pero ito yung kwento na tumatak sa isip ko. Tumatak sa akin. Isang lalaki sa Biblia, si Pedro. Habang naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, papunta sa Malapanginoon. Habang nakatuon ang isip niya at mata niya sa Malapanginoong Hesus, kaya niya lumakad nang walang imposible. Pero nung napansin niya na sobrang lakas ng hangin, nung pumasok ang takot sa isip niya, doon siya nagsimulang lumubog. Hindi dahil nagbago si Jesus, hindi dahil biglang humina ang kapangyarihan ng Malapanginoon, kundi dahil ang focus ng isip niya ay nagiba. At ganun tayo minsan. Hindi lang minsan, madalas pa nga ay. Habang nakatuon tayo sa problema, sa kalungkutan, sa takot, lumulubog tayo sa bigat ng pakiramdam. Pero kapag inalala natin ang Malapanginoon na mas malaki kaysa sa hinaharap natin, may kapayapaan kahit may bagyo. Hindi ibig sabihin na nawawala agad ang problema. Hindi ibig sabihin na magiging madali ng lahat. Pero sabi sa Biblia, huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng bagay ay lapit ninyo sa Diyos ang iyong mga kahilingan. Minsan, kailangan lang talaga natin ng gawin na ibigay lahat. Ibigay lahat sa Malapanginoon. Yung mga iniisip natin na hindi naman kayang dalhin. Kaya kapag pumasok sa isip nyo yung hindi ko kaya, subukan mo sabihin na hindi ko kaya, pero may Diyos ako na kayang gawin lahat. Kapag inisip mo na mag-isa lang ako, palitan mo ng hindi ako nag-iisa dahil buhay ang Malapanginoon ko, buhay ang Diyos ko. Hindi nito ginagawang mahina ang tao. Ginagawa nito na maging totoo at nagpapakumbaba. Kaya ito yung gawin mo ngayon. Kapag may pumasok na negatibong isip, minto ka sandali, huminga, sabihin mo sa Malapanginoon ko, Malapanginoon, tulungan mo ako at ayusin mo ang isip ko. Kasi kapag inayos ng Malapanginoon ang isip mo, susunod na ang puso. At kapag tahimik na ang loob, mas malinaw na ang desisyon. Tandaan mo, kung ano ang iniisip mo, doon ka dadalhin ang puso mo. Kaya piliin mong punuin ang isip mo ng pananampalataya, imbes takot, ng pag-asa, imbes na paghihina. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil may Diyos ka na kasama, may Diyos ka na buhay. Minsan, yun lamang ang kailangan mo para bumangon ulit para bukas. Stay positive mind and stay humble. See you tomorrow.